Hi guys, good morning. So, medyo nalalata ako sa nangyari sa akin. Actually kasi nakakalmot kasi ako ng pusa kagabi. So, first time ko na magpaturok ng anti-rabies. Dito ako nagpaturok sa ABC Animal Bite Center. Dito sa Binangon ng Rizal, sa Darangan Binangon ng Rizal. And kapag nagkaroon kayo ng anti-rabies, mga guys, dapat tatanungin kayo kung stray ba or alaga nyo yung nakakalmot, nakakagat sa inyo. So, in my case, nakalmot ako kagabi nung pusa na hindi naman namin alaga. And sinishare ko sa inyo na alam mo yun na parang nung sinabi sa akin nung magkano, kasi yung tinurok sa akin is yung may erig na tinatawag. So, na medyo may kamahalan. So, pag normal lang daw kasi at alaga mo yung yung aso or pusa, 550 yon. So, may mga category risk sila. Number 1, no exposure. 2, minor exposure. 3, severe exposure. So, since ako ay hindi namin alaga yung pusa, so kinategorize ako dun sa severe exposure, wherein ang binigay sa akin, ang sinuggest sa akin ay yung anti-rabies with erig. And actually guys, hindi siya aside sa mahal, sobrang sakit nung mga tinusok sa akin, especially dito. Ayan, ito yung part na hindi ko kinaya. Sobrang sakit. First time kong maturukan ng ganoon. Madami na akong turok na naranasan, pero ito yung pinakamasakit. This one, taka ito. Yan. Yan yung mga pinakamasakit na area. Kasi ito, saka ito, okay lang sa akin. Pero yung dalawang part na yun dito sa sa braso, saka dito sa paa, yun yung yun yung aking sobrang hindi ko ma-explain. Sobrang sakit. Ngayon nga nanghihina pa ako eh. So mag-work na ako, pero wala akong choice kundi mag-work. Absent ako today, pero kailangan kong mag-work para sa may mga buyer kasi akong sasagutin and i-check. So pero sobrang sakit. So please, mag-ingat kayo dun sa mga alaga nyo, lalo na yung mga hindi nyo alaga ng mga pusa. So dahil 1, magastos, 2, masakit magpaturok ng anti-rabies, lalo na pag may erig. Hindi nyo, ang hirap, parang sana hindi nyo maranasan, sobrang sakit. Hindi ko kinaya talaga yung sakit na promise, sobra. Ang daming turok sa akin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na turok ngayong araw. Ewan ko. Then, madami ring bawal ng pagkain sa akin. Foods to avoid when injected with erig. Dami. Sobrang dami. Chicken, lahat ng malalansa, eggs, seafood, canned foods, noodles, chocolate. Chocolate. Junk foods, saka mga fermented fish sauce, shrimp, alcoholic beverage. Bawal din mag-inom. So, guys, please kayo ay mag-ingat. So, sana hindi kayo makagat or makakalmot ng pusa at aso. Grabe. Kaya ako nag-decide magpaturo kahit alam kong kalmot lang siya. It's because when I do some research dun sa YouTube, so, mas delikado rin daw yung kalmot ng pusa or aso. It's because, lalo sa pusa kasi dinidilaan ng pusa yung kanilang mga nails. So, sa nails na yon, so pagka in-scratch sa'yo yon, kinalmot sa'yo doon, yun, mapipenetrate na niya yung sa skin mo. So, yun yung medyo mahirap na part. Kaya talagang doon nagdadalawang isip ako kung magano, pero sabi ko nga kay mama, pera lang yan, kikitain pa yan. Kahit alam ko lang titipid ako ngayon, pero wala akong choice. Yan lang guys. Bye-bye. Ang sakit.